Hi everyone! Welcome back sa ating channel. Ayan na, kamusta na po ang lahat ng aking mga minamahal na mga tagapagsubaybay, sa lahat ng aking mga susugid ng mga tagapagsubaybay, sa aking mga bagong mga manonood, mga bagong subscriber. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ayan po. Bagamat ako'y hindi madala sa ating channel at ako po ay busy sa ating pag-aalaga ng aking senior citizen at ng aking apo, ayan, at wag po kayong mag-alala at ako naman po ay lagi pong nasa isip, lagi ko po kayong nasa isipan. Ako po ay patuloy na magbibigay sa atin ng mga gabay, ayan, para po tayo ay makaiwas sa ating mga negatibong enerhiya. Pero syempre, ang mga bagay na ito, yan po, tanging gabay lamang. Ayan nga po, at doon sa mga hindi naniniwala sa ganitong gawain, ayan, pakiskip na lang po, ayan po. At sa akin naman po mga masusugid na mga tagapagsubaybay, ay kayo po ay makapakinig ng mabuti sa ating mga gawaing ritual na ito at sa ating mga itong tinatawag na ghost month. Ayan, bagamat tayo ay hindi naman in check, pero wala naman, sabi nga, wala namang masama kung ito ay ating gagawin para naman sa ating kabutihan. Ano po? Ayan, sana po ito ay inyong magawa ng may sincerity sa ating puso, na walang alinlangan. Ayan po. At syempre, ang tawag nito, mag-ano lang po kayo, ay pakipindot na lang ng ating notification bell, at ay mag-comment na lang tayo. Kung meron po kayong gustong itanong, magtanong na lang po kayo. Yan, comment na lang. Please like, share, and subscribe. Ayan po, para naman po madagdagan ng ating pamilya. Ayan. At syempre, doon sa aking mga masusugid na mga tagapagsubaybay, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong suporta sa akin. Bagamat ako ay nagkukulang, naniniwala akong darating din yung time na ako'y makakatulong sa inyong lahat. Hindi po mahalaga sa akin yung ako po ay, ang ibig ko sabihin, mas mahalaga po sa akin yung makapagbigay ako saya. Makapagbigay ng saya sa inyo at makapagbigay ng ay swerte. Bagamat tayo ay nangangailangan din, pero mas hangad ko ang makatulong sa aking kapwa. Ano po? Ayan, sa ating mga ka-angelic, sa aking mga tagapagsubaybay, sa masusugid kong mga minamahal ng mga tagapagsubaybay, ayan po, mag-iingat po kayong parati. Alam naman po ninyo ang kalagayan ng ating buong sandaigdigan. Ano po? Kayo po ay mag-iingat saan man kayo mapaparoon, sa ating dinaranas na mga kalamidad at mga kung anong mga banta na yan. Ano po? Mag-iingat po kayo at magdarasal kayo ng taimtim sa ating Panginoong Diyos. Ayan po, lagi po kayo magdasal, at idasalin niyo po yung tinatawag natin sa rosary. Meron po yung rosary doon na sa rosary, meron po dasal doon na, O most sweet heart of Jesus, lead us on to salvation, grant peace to the entire world, especially to the Philippines, and bring back to you all sinners, and grant that they may find the path that leads to you. O our Mother, protect us with your most immaculate heart. Amen. Ganon po. Lagi niyo pong yan, dasalin po. Ayan po ay sa kaligtasan ng ating bansang Pilipinas at sa lahat ng mga tao sa ating sa buong mundo. Ayan po, para tayo ay maligtas. At syempre tayo nawa ay lukuban ng ating mga anghel, lukuban ng ating malabay na mga pakpak, para tayo ay maprotektahan. Ayan, lagi po kayo magdasal at mag-imbak po kayo ng ating mga kakanin. Ano po? Kakanin, mga delata, at kung ano-ano pang mga pasta, noodles. Maghanda-handa lang po tayo para ano't ano man ang mga mangyari, ay meron naman po tayong mga nakasubi, sapagkat ang pera po ay maaring maging mawalan na ng halaga o saysay kung tayo po ay wala ng mabilan. Kaya mag-imbak-imbak na po tayo ng ating mga kakain, para nang sa ganon ay
tayo naman po kahit pumirmi lang sa ating tahanan, nakatitiyak tayo na mayroon tayong dudukutin. Ano po mga kanjelik? Ayan, nawa ito po ay makatulong sa inyong mga pang-araw-araw nating ika nga gabay sa buhay. Ano po, at ito po ay disclaimer na lang doon, sabi nga sa hindi mga naniniwala o mga ika nga ay hindi naman talaga nahilig sa mga ganitong gawaing ritual. Ayan po. Ayan mga kanjelik. Ayan nga po, narito ako na muling nagbabalik sa inyo. Gusto ko lamang po i-share yung ating tinatawag na Ghost Month, na kung ano po yung para makaiwas po tayo sa mga sinasabing negatibong enerhiya para ngayong, kasi po ito po yung panahon ng pagbubukas ng mga pintuan ng impyerno. Yan, ika nga, sabi nga ay parang walang iniwan niya sa ating mga tinatawag na All Souls Day or All Saints Day. Ano po, yan po ay ika nga ay maglilipa na ang mga kaluluwa sa purgatorio at maghahanap ng kapalit para sila ay makaahon sa kanilang mga ika nga ay mga paghihirap. Kaya kayo po ay laging mag-iingat. Wala naman pong masama kung tayo po ay ika nga gagamit ng mga pangontra, ika nga, mga pangontra, mga pang makaiwas sa ating mga negatibong enerhiya. Ayan po ang aking i-share sa inyo. Sana po ito ay inyong magustuhan. Huwag niyo po sana makalimutan mag-like, share, and subscribe. Pakipindot ng ating notification bell, please, para po tayo ay madagdagan. Yan, at tayo po ay konting tiyaga, tiis lang po, may awa ang Diyos. Ako po ay makakatulong sa inyo, may awa ang Diyos talaga. Ngayon po ay medyo talagang ika nga sa dala siguro ng ekonomiya, hirap ng buhay at mga kalamidad, tunay na ako'y nahihirapan din. Kaya sana po ako ay inyong naunawaan mga kanjelik. Nawa kayo po ay mag-iingat parati sa lahat ng oras. Magdasal po kayo upang tayo ay ingatan ng ating Panginoong Diyos. Ano po? So ito po yung aking isi-share sa inyo. A few moments later. Ayan mga kanjelik, ito po yung ating ibibigay ko sa inyo para po tayo, sabi nga, ay makaiwas sa ating mga negatibong enerhiya, para tayo ay makaiwas, tayo daw po ay makaiwas sa mga pamumugad ng ika nga mga kaluluwang ligaw. Ayan po, yung mga kaluluwang yan ay wala namang masama kung yan ay mabubuti, pero sabi nga, mabuti man yan o masama ay hindi pa rin mabuti sa atin, sapagkat tayo ay buhay na tao, sila ay ika nga ay mga kaluluwa na, no? So ito po yung ating ito po yung aking ibibigay para po kayo ay makapag-ingat. Ayan po, gawin nyo po itong ating mga, para makaiwas tayo sa ating pamumugaran ng ating mga negatibong enerhiya para sa ating tahanan. Ano po, para po tayo makaiwas. Sabi nga, laging napupundi ang mga ilaw kahit bagong palit lang ito. Yan daw po yung mga pinamumugaran ng mga kaluluwang ligaw. Kaya kung sa akala ninyo ay yung inyong mga ilaw aandap-andap, pupundi-pundi, yung pawala-wala or madilim kayo, naku, wag iwasan nyo po yan. Palitan nyo na kaagad. Wag po kayong ng inyong ilaw. At the same time, ayan nga, na po kayo ng mga pangontra ninyo, gaya ng mga asin-asin. Maglagay po kayo sa inyong mga kanto ng inyong tahanan, kanto-kanto. Sa 4 na sulok ng inyong tahanan, maglagay na po kayo ng mga asin-asin at mga bawang-bawang sa inyong pintuan. Ayan po. At laging, sabi pa, ito pa, laging nag-i-static ang mga electric device. So yan, mga device ninyo, yung parang akala mo yung may mga tumutunog o yung parang pero po yan po ay siguro kanilang napaglalaruan o ano man yung ginagawa nila. Kaya nga po, para makapaiwas tayo sa anumang negatibong enerhiya, ayan po, maglagay-lagay na lang po kayo ng mga pangontra gaya ng mga suka na may asin, mga ganyan, lagyan nyo po yan, maraming suka, maraming asin, para po ilagay nyo po sa inyong pintuan, para po yung kanyang halimuyak, yan po ay magtataboy ng anumang negatibong enerhiya. Ayan po. At ito pa po, iwasan nyo rin po yung tinatawag nating gloomy at mabigat ang
Yan, yung sinasabing parang mabigat ang pakiramdam natin, gloomy at mabigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. Yung kahit malinis ito, ayan, kahit daw malinis yung iyong tahanan, pero parang alam mo yun, yung meron kang nararamdaman na kakaiba, parang ganyan, So, yan daw po, may negatibong enerhiya dyan. Maaring may dyan, nakapalibot sa yung kaluluwang hindi natin makikita. Yan nga. So, ganun pa rin. Yan, magsabit kayo ng ika nga, mga bawang-bawang, luya-luya dyan sa ating pintuan ng may mga panali na pula. Ayan, pula. Yan po ang inyong ilalagay. Ano po? Ayan. At sabi pa rito ay laging may nakakasakit. Yun po, yun. Lagi rin may nagkakasakit. Katunayan, ang nanay ko ngayon ay medyo may sakit siya, pero awa naman ng Diyos dahil naagapan, okay na siya. Salamat sa Diyos, sabi nga. Ayan po. So, yan, pag merong mga nagkakasakit sa inyo, yan po, ayan, isa yan sa merong, kaya huwag niyong pababayaan yung inyong may mga minamahal sa buhay na merong may karamdaman, agapan na po ninyo yan. At yan po ay isang negatibong enerhiya na rin po. Ano po, ayan. Ito pa po, balisa ang mga alagang hayop, yan. Pag balisa sila, yung maingay ang aso, yung akala mo merong gumugulo sa kanila, yan. Yang mga alaga natin, yan ang mga nagpoprotekta sa atin. Although ako, alam niyo sa totoo lang, ay gustong gusto ko ang hayop, pusa o aso man yan. Sa totoo lang, pero sa totoo lang, suko talaga ako kasi hindi ko kayang maglinis ng kanilang mga dumi. At napakahirap talaga kung ang iyong space ay walang ika nga para sa mga hayop. Maliit ang iyong space o iyong tahanan, hindi umuubra ang mga hayop sa akin. Ayan po. So yan, ang mga hayop daw po kapag may negatibong enerhiya sa ating tahanan ay balisa rin. Ayan po. Hirap pumasok ang mga pera, laging may nangyayaring hindi maganda tulad ng pagkakasakit o nasisira ang mga kasangkapan kapag may dumating na pera. Yan po. Mabilis maubos ang pera natin. Para bang saglit lang, dumadaan lang, ano po, ayan. Tapos marami pang mga nangyayaring mga hassle, ganun, mga hindi inaasahang mga pangyayari. Tapos, yung tipong walang-wala ka ng kapera-pera, yan, isa rin po yan sa mga negatibo. Yung hirap na hirap ka sa pera, para bang hindi mo malaman kung saan ka kukuha ng pera habang ito may dinaramdam ang isa sa minamahal mo sa buhay, hindi po ba? Ayan, tapos, yung mga sabi nga, mga kasangkapan na hindi natin inaasahan, halimbawa na lang ang electric fan, nasira pa, wala na nga tayong pera, yung mga ganun, yan, negative po yan. Kaya, mag-iingat po kayong parati, ayan po. So, yan din po ang nagiging mithiin, ang pagiging mainitin din daw ang ulo ng mga nakatira. Opo, nakatira. Laging binabangungot, ayan. Mainitin ang ulo, tapos sa pagtulog mo, binabangungot ka, yung mga ganun, po, yan din po, ayan ay, sa totoo lang, mayroon din ako mga napapanood na ganyan, po, sa ating mga social media po, ayan, yung mga tao mismo na hinihila sila na wala namang humihila sa kanila, yan po ay mga kaluluwang ligaw, yan po ay, siguro, yung mga tao na lalapitan ng ganyan, yung mga mahihina sa ating Panginoong Diyos. Ayan, yung ika nga, yung marupok. Sabi nga, kaya kailangan, tayo naman tao lang, minsan talaga hindi natin na iiwasan yung magkaroon tayo ng ika nga ay mga katanungan, nagiging marupok tayo sa ating Panginoong Diyos. Pero dapat po yan ay panatilihin nating matibay sapagkat yan po ang ating proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Siya po ang ating buhay. Ano po? At yan na nga, sabi nga ay po, kaya kayo po ay laging mag-iingat kasi ang kaluluwa, pag pumasok sa ating tahanan, Diyos ko po, pwedeng hindi na sila lumabas at dyan na manahan sa inyong tahanan. Ayan po. Ayan, doon naman din po sa mga ika nga, panahon dahil panahon nga ng ghost month, ayan, wag din po kayong magpapakasal sa panahon ng ghost month. Ano po, kung nagpaplano po sa ating, sino man po sa ating mga minamahal na mga ka-angelic, mga minamahal kong mga ka-angelic, please lang po, wag po kayong magpapakasal sa panahon ng ghost month. Ipagpaliban nyo na lang po, ayan po.
maging ang pagbili ng mga property o anumang mga gusto nyong bilhin, sasakyan, mga ganyan, ano po, ay pagpaliban nyo po muna, maging ang paglipat ng bagong tirahan, kung kayo po ay naglilipat ng inyong bahay o gusto nyong maglipat, palipasin nyo na muna po ang ghost month kasi yan po ay talagang tunay napakabigat at napakamalas. Mabuti na rin po yung tayo ay ika nga susunod sa mga ganyang pamahiin, wala naman sigurong masama, ano, talaga namang nangyayari yan, pero sabi nga, powerful pa rin ang ating panalangin, kaya kailangan lagi tayong nananalangin at nagdarasal. Alam nyo ba, sa totoo lang, mga ka-angelic, ako mula nung ako'y tumigil sa aking mga mga gawaing ritual at nakatutok na ako sa aking nanay dahil nga mahina na rin ang nanay ko sa aking apo, ay sa katotohanan medyo mabigat, na ubusan talaga kami, nasasaid kami, hindi kagaya nung nagagawa ko yung aking gawaing ritual, nagnunubina ako, napakagaang ang pasok ng pera sa amin, hindi dumarating yung mga bagay na hindi mo inaasahan talaga, na swerte, nga yan. Ito pa, sabi daw po, iwasan nyo rin din yung pagsisindi ng kandila sa harap ng salamin. Ayan, kayong magsisindi ng kandila. Sa bagay, wala naman siguro gagawa sa atin yan. Magsisindi ka ng kandila sa harap ng salamin. Or siguro yung itatapat ng kandila sa salamin. Huwag nyo pong gagawin yan. Siyempre, panahon ng ghost month, baka po may makita kayong hindi natin nga katulad. Ano po? So, yan, iwasan nyo po yan. Pagpunta sa lamay ng patay, ayan, iwasan nyo rin po yan kasi lalo na doon sa mga may magba-birthday, ayan po, iwasan nyo po muna yan. Lalo't ghost month, iwasan nyo po muna yan. Maging ang magsimula sa negosyo, kung kayo po ay nagpaplano magnegosyo, ayan, palipasin nyo na po muna ang ghost month or August. Yan po ay super negative. Basta maglagay na lang po kayo ng nga mga pangontra ninyo sa inyong mga tahanan. Ayan po. Asin, bawang, or mga luya, something na mga nga yung mga pang ano natin, pang mga gamit sa ating kusina. Yan ay tunay na pangontra din sa ating mga hindi nakikita. Ayan po. Ayan, at ganun din po ang pagdaraos ng malalaking piging. Halimbawa, yung may mga event, mga birthday, mga party, at kung ano-ano pang mga okasyon. Ano po, ayan, iwasan nyo din po muna. Kung meron kayong mga okasyon na gaganapin, kung pwede, siguro ay hayaan nyo na lang muna. Marami pa namang mga pagkakataon. Wag lang ang August, month of August. Ayan po. Maging ang pagtingin sa salamin sa gabi. Ayan. Hindi, bukod doon sa kandila na itatapat mo o sisindihan mo yung kandila sa harap ng salamin. Hindi, tumingin ka ng salamin sa gabi. Delikado rin. Kasi baka nga yun nga, may makita tayong hindi natin inaasahan. Ayan po. Yung magsipol, ayan, sisipol ka sa hating gabi, delikado rin po yan. Para mo silang tinatawag, matutuwa yan sila pag habang sumisipol ka. Kaya iwasan nyo po ang sumipol sa gabi. Yan. Maging ang nga mag-swimming tayo, night swimming, lalo na ngayong mga may bagyo, maraming kalamidad na dumarating. Naku po, mag-iingat po kayo, iwasan nyo po munang mag-swimming at ang bagyo daw ngayon ay tila super talagang humihigop daw po ng dahil sa lakas ng hangin. Ayan po, kaya mga ka-angelic, kayo po ay mag-iingat. Ako po ay labis na nag-aalala sa aking mga minamahal na mga tagapagsubaybay, maging sa aking mga mahal sa buhay. Tunay na ako'y nag-aalala, pero Diyos na lang ang bahala. Sabi nga, iingatan niya tayo, wag lang kayong magkukulang sa ating pananampalataya. Ayan po, lagi po nating tatandaan na ang mga bagay na ito nga ay mga gabay lamang. Ano po? Ayan, ganun din po kung ugaliin nyo pong magsuot ng mga matitingkad na kasuotan tulad ng mga pula, kahel, o yung kahel na yan, orange po yan, dilaw, or berde. Yan lang po muna ang inyong mga isuot. Huwag po kayong magsusuot ng mga itim or puti. Kasi po, yan ay di ba sa mga patay, ang suot talaga mga puti. Kung hindi puti, itim. Ano po? So, yung mga matitingkad na kulay na lang muna ang inyong isusuot para po tayo ay makaiwas sa mga negatibong enerhiya. Magsaboy ng rock salt. Magsaboy kayo ng rock salt sa inyong harapan ng front door.
upang hindi makapasok ang mga negatibong enerhiya sa inyong tahanan o masasamang espiritu sa ating tahanan. Ano po? Ayan. Pwede naman po wag na kayong magsaboy. Ang gawin nyo na lang po, maglagay kayo sa harap ng inyong pintuan o kaya sa inyong bawat sulok nga para sila ay hindi na makapasok at hanggang dyan lang sila sa inyong pintuan na hindi na sila pwedeng mapigilan ng ating mga pangontra. Ayan. Maging matulog ng nakasindi ang yun, sabi nga, matulog ka ng may, usually sa atin kasi natutulog, patay ang mga ilaw, di ba? Usually, sabi nga, pag madilim, dyan daw nangyayari ang mga malalagim na pangyayari. Kaya kung kayo po ay mahilig magsara ng ilaw sa pagtulog, huwag nyo pong gawin niya ngayong panahon ng ghost month. Pagbukas po kayo, kahit po dim light lang, huwag po kayong hindi magbubukas ng ilaw, lalo na kung may mga baby po, magbukas po kayo ng ilaw sa inyong pagtulog, huwag po kayong magpapatay. Ayan po, at doon naman po sa mga, yun naman po ay magpatunog ng maliliit na bell or yung mga tinatawag ninyong mga wind chime nyo dyan, kung ano man yung mga wind chime nyo, ayan, patunogin nyo yung mga singing bowl nyo or kung ano mang mga bell meron kayo dyan, patunogin nyo po yan para po sila ay maglabasan. Ano po, ayan, magsabit kayo ng luya sa inyong pintuan. Sabi ko nga po, yung mga pangontra ninyo, kung ano po yung inyong mga sa akala ninyo ay makakapagtaboy or makakaiwas sa ating mga negatibong enerhiya, ayan po, para sila ay talian nyo po yung luya sa inyong pintuan ng kulay pula, ayan po, para po ay pangtaboy sa ating mga negatibong enerhiya. Sa harap po ng inyong pintuan o sa harap ng inyong bintana, talian nyo po ng pula, ayan. Mag-iwan ng isang platitong ulam sa, actually yung mga ulam-ulam na yan, huwag kayong maglagay na lang sa loob ng ating tahanan kasi parang ini-invite mo pa sila. Pwede po maglagay kayo sa inyong let's say maliit na mesa or kung ano man yung inyong pwedeng paglagyan. Maglagay po kayo doon ng kung medyo may pera kayo, pwede po kayong mag-offer ng mga pagkain na paborito ng inyong mga mahal sa buhay na nasa nasa kabilang buhay na para sakaling dumaan man, sino mang mga kaluluwa yung dumaan sa inyong dyan harapan ng pintuan, meron po silang pagsasalu-saluhan. Ganito po yan. Actually, yung mga incheck, ang kanila, naghahain sila ng mga chicken, tubig, mga yun nga, basta anim kung ano man yung mga anim na yan, 6 na tubig, 6 na kutsara, 6 na tinidor, isang manok, kanin, or tinapay, kung ano po yung pwede ninyong ihain. Pero dahil tayo ay mahirap lang kasi, so kung ano lang po ay inyong makakaya, basta po maghain po kayo ng kaunti sa inyong labas ng inyong tahanan, tapos magtirik po kayo ng inyong kandila, tiyakin nyo po yung inyong kandila ay nakasahod sa inyong mga lagayan, at wag po ninyong basta ilalagay sa mga sahig-sahig, yan po ay negative, wag po kayo maglalagay. At pagkatapos po niyan, siyempre, hindi naman natin nakikita kinakain nila yan. Ang gagawin nyo po yan, halimbawa manok yan, susupot nyo daw po yan. Supot nyo po, supot nyo, tapos balutin nyo, tapos itatapon nyo po yan sa malayong-malayo na hindi po dito malapit sa inyong tahanan. Itatapon nyo po yan para yung mga kaluluwa daw habulin nila yung pagkain na yan. Hahabulin nila kung saan mo tinapon. Ganun po yun. So kaya gawin nyo po yan yung maghain ng pang offering sa kanila. Ayan po. At sabi nga, manalangin kayo. Ayan. Walang iniwan yan sa ating All Saints Day, All Souls Day. Ganyan lang po yan. Naghahain, nagsama-sama ang mga mga mahal sa buhay para yung mga pagkain, pinagsasalu-saluhan ninyo na kasama sila. Parang ganon. Yan. Pero ito iba, pero ayaw nating panatilihin ang mga kaluluwa sa ating tahanan kasi yan po ay negative nga. Negative yan para sa atin. Lahat na klase ng hirap ay pwede nating mapagdaanan kung sila po ay mananahan sa ating tahanan. So, yan po ay doon lang sa ating mga
mga naniniwala. Ano po mga Angelica, yung doon po sa aking masusugid ng mga tagapagsubaybay, sana po ito ay inyong magustuhan at makatulong sa nga ating pang-araw-araw na buhay para makaiwas tayo sa ating mga negatibong enerhiya. Ayan po. At sabi nga ay yan po ay ang mga gawain ito ay tanging gabay lamang. Yan po ay nasa sa inyo na lang naman po yan kung inyo po itong ay gagawin. Kayo pa rin po ang nga at the end of the day, sabi nga, kayo pa rin po ang gagawa ng inyong kapalaran. Ayan po. So, mga ka-angelic, medyo mahaba-haba na ang ating na-share. Ano po, sana po. Tapusin niyo ito hanggang sa dulo, no? Hanggang sa muli, nawa kayo ay pagkalooban ng mahabang buhay, tagumpay sa buhay inyong makamtan. Maraming salamat. Thank you very much. Good luck. Bye-bye. God bless.